Noong pabalik si Grand Tutor Wenzhong sa Chaoj, bakit biglang nagbukas ang kanyang ikatlong mata? Nagagawa nitong makita ang itim at puti ng puso ng tao. Bigla itong nagbukas noong pabalik siya, dahil napagtanto niya na nagbago na ang hari. Noong mga panahong iyon, pinangunahan ni Yin Shou ang isang espesyal na hukbo para sa lakayin ng Jishao. At ang mga namumuno sa hukbong ito, ay pawang mga anak ng iba't ibang mga panginoon. Sino mang mga pinuno ang maghimagsik, papatayin muna ang kanilang mga anak bago lusubin ang lungsod at lipulin ang angkan, kahit na mapaharap sa ganitong kalupitan. Ang pamilya Su ng Jizhou ay nanunumpa pa ring hindi susunod sa Shang. Ang anak ni Su, si Su Quanxiao, ay isa sa mga bihag. Pakiusapan mo siya. Habang pinagmamasdan ng nagliliparang mga nyebe at ang nagyayelong mga pader ng lungsod, nanginginig si Su Quanxiao. Ngunit ang boses ay nagmamakaawa ng buong puwersa sa ama na sumuko. Pagkatapos niyang magsalita, bumuhos ang ulan ng mga pana mula sa kalangitan. Mukhang hindi nag-alinlangan si Suho. Handa niyang isuko ang kanyang sariling anak. Isang landas lang ang nakikita ni Su Quanxiao. Iyon ay ang magpakamatay. Siya ay tumangi sa sakit. Ama, 8 taon na tayong hindi nagkikita, tiyak na hindi niya ako makikilala. Si Yin Shou ay sumulong para palakasin ang loob. Ikaw ang aking anak. Gawin mo ang iyong sarili na pinakamalakas kong anak. Isa sa inyong mga kapatid ang namatay. Isa sa mga anak ko ang namatay. Sino ang pumatay sa kanya? Ang traidor na si Suho. Ang diwa ng hukbo ay umangat, ang kanilang loob ay nasa pinakamataas na antas. Sa utos ni Yin Shou, agad na pinakawalan ng mga trebuchet ang mga higanteng bato patungo sa pader. Matapos ang ilang round ng pagbomba, gumuho ang mga pader. Isang malaking butas ang biglang lumitaw sa harapan. Agad na sumugod ang unang alon ng mga kabalyero. Kahit na sinalubong ng napakaraming pana, walang umatras. Ngunit sa huling sandali ng paglusob, nagpakawala si Suho ng isang nagliliyab na pana. Tumama ito sa depensa na gawa sa mga katawan ng tao sa harap ng pader. Ang itaas ay binuhusan ng maraming bagay na madaling magliyab, at ang mga kabayo ay likas na takot sa apoy. Nagdulot ito ng pagkalito sa mga mandirigma. Ang mga nangungunang tropa ay napilitang umatras. Natakot bago pa man lumaban. Si Yin Shou, sa harap ng kanyang mga sundalo, ay hinaampas ng latigo si Yin Zhao sa mukha para matauhan. Pagkatapos ay pinunit niya ang isang bahagi ng kanyang kasuotan at tinakpan ng mga mata ng kabayo. Ang nakikita ng kabayo ay nakadepende sa tao. Kaya, habang pinapatibay ng kalaban ang kanilang depensa, si Yin Shou mismo ang nanguna sa mga sundalo para makalusot sa linya ng apoy. Ang buong hukbo, na mataas ang moral, ay sumunod sa likod at lumusab. Nang mabasak ang tarangkahan ng lungsod, nawalan agad ng loob ang buong lungsod. Pinangunahan ni Yin Shou ang grupo ng mga hostage hanggang sa Zuan Yuan Tomb. Nanumpa na kukunin niya ang ulo ni Suho. Ngunit hindi niya inaasahan na dito pala nakamit ang pagiging hari ni Yin Shou. Sa gitna ng paglalaban ni Yin Shou at Suho, tumama ang isang palakol sa malaking bato. Agad nagkaroon ng bitak ang bato. Pagkatapos, nasaksak sa balikat si Yin Shou ni Suho. Ilang patak ng dugo ang dumaloy sa bitak patungo sa libingan ng Zuan Yuan. Tumama ito sa mismong katawan ng selyadong Fox Demon. Ito ay ilang daang taon na ang nakalipas. Si Cheng Tang, ang ninuno ng dinastiyang Yin Shang, ang nagtatak nito, at ang tanging makakapagbukas ng selyo, ay ang dugo ng mga inapo ng Yin Shang. Sa sandaling ito, nabuksan na ni Yin Shou ang selyo ng demonyong Fox. Ang pamilya Su ay wala ng laban. Ang panganay nilang anak naghihingalo, ay sinabi sa kanyang kapatid na si Su Daji, na tandaan, ang angkan ng Su sa Jizhou ay hindi kailanman maglilingkod sa Shang. Pagkatapos, nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Nakita rin niya si Yin Shou na binabakbak ang anit ng kanyang ama. Sa kawalan ng pag-asa, binunot niya ang pambuhok sa kanyang ulo, bago pa man ang pagguho ng nyebe. Bigla niya itong isinaksak sa kanyang leeg para wakasan ang buhay. Ngunit pagkatapos ng pagguho ng nyebe, si Ate Su ay nakalabas na mula sa karwahe. Bumangon na ang himalang stock, at si Su Daji naman sa mga oras na ito, ay hindi na anak ni Suho kundi isa ng Fox Demon. Dahil bago maganap ang pagguho ng nyebe, sinaniban ng Fox Demon si Su Daji para siya ay muling mabuhay. Nang harapin ng grupo ng mga hostage ang anak ng traidor na si Suho, na dapat sana ay parusahan ng kamatayan. Nakatitig lang si Su Daji kay Yin Shou na nasa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit. Dinala na ni Yin Shou sa Sister Su sa kampo. Napagdesisyon ng ihandog siya bukas sa bandila. Ngunit habang tahimik na ginagamot ni Yin Shou ang kanyang sugat, bigla namang lumapit si Sister Su at dinilaan ang sugat ni Yin Shou. Balak sana niyang patayin ito, ngunit mabilis na gumaling ang sugat. Hindi ito ordinaryong mahika na dapat taglayin ng isang tao. Mukhang makakatulong sa akin ang babaeng ito. Si Yin Shou ay may kakayahan at pagnanasa. Matagal nang naghahangad sa trono, ngunit ang kanyang ama ay naging malupit sa kanya mula pagkabata, at mas pinapaboran ng kanyang nakatatandang kapatid.
Ang matagal na pagpigil sa kanya ay tiyak na sisubog. Ngayon, mayroon siyang tulong ng isang espiritu ng Fox upang agawin ang trono, kung hindi ngayon, kailan pa, sa kanyang pagbabalik tagumpay. Ang mga nagawang tagumpay, ang ulo ni Suho, at si Sunjia ay inihandog ko sa aming ama at nakatatandang kapatid. Akala ko'y mapapansin na ako ng aming ama, ngunit nanatili pa ring malamig ang pakikitungo ni Dee. Kaya naman, sa piging ng pagdiriwang, naghandog ng sayaw ang mga hostage. Naging handgal si Inchi at tumakbong itinaas ang kanyang espada. Akala ni Dee na maghahandog siya ng sayaw, kaya tuwang-tuwa siya. Ngunit pinatay siya ng kanyang minamahal na anak sa isang saksak. Nakita ito ng mga prinsipe at agad siyang pinalibutan. Ngunit si Hinchi ay ang panganay na prinsipe ng kaharian. Walang sino man ang may lakas ng loob na pigilan siya. Pagkatapos, humarap si Hinchi at itinarak ang espada kay Yinsho. Sa isang iglap, pinigilan siya ni Jifa at Yin Zhao. Ngunit hindi nila inaasahan na si Hinchi, sa ilalim ng kontrol ni Jieji, ay nagpakamatay sa harap ng lahat. Akala ng lahat ng naroon. Ang panganay na prinsipe ay pinatay ni Jifa. Ang pagpatay ng pinuno ay isang krimen na nagbubunga ng pagkalipol ng angkan. Agad na lumuhad si Yin Zhao kay Yinsho para magmakaawa. Si Hinchi, ang anak, ay pumatay sa pinuno, isang napakalaking pagtataksil. Jifa. Ang pagpatay mo sa kanya ay hindi lamang walang kasalanan. Magkos, nakagawa ka pa ng malaking kabutihan para sa aming dakilang Shang. Kaya bilang nag-iisang natitirang anak, si Yinsho, natural lang na umakyat sa trono bilang hari ng Shang. At nang magtanong ang punong ministro na si Bigan tungkol sa kapalaran ng kaharian, biglang nagkabasag-basag ang mga balat ng pawikan. Ang dating maaliwalas na kalangitan ay biglang dumilim. Mabilis na lumuhad si Bigan sa harap ni Yinsho. Ang pangyayaring ito ay tanda na itinakwil na ng langit ang Shang. Ang angkan ng hari ng Shang ay nagpapatay ng ama at nilalapastangan ang hari. Wala nang mas malaki pang kasalanan sa mundo kaysa rito. Kaya nagalit ang kalangitan. Iminungkahi ni Yinsho na ialay ang 100 tao bilang sakripisyo para mapawi ang galit ng langit. Sumagot si Bigan na kahit 1,000 tao pa ang ialay, wala ring mangyayari. Ngunit may isa lamang paraan. Iyon ay ang magsunog sa sarili si Yinsho bilang sakripisyo sa langit. Noong pinag-isa ng ninuno nilang si Chengtang ang mundo, marami siyang pinatay na nagdulot ng parusa ng langit. 7 taon nagkaroon ng matinding tagtuyot at walang tumubong halaman. Ang mga ninuno ni Chengtang ay nagtayo ng altar para mag-alay sa langit at nagpakasunog bilang sakripisyo sa mga Diyos. Dahil dito, naantig ang langit at napawi ang galit nito. Agad na lumuhad si Yin Zhao para makiusap. Hinihiling niya sa kanyang ama na ipamana sa kanya ang trono. Handa siyang magpakasunog bilang alay para sa kanyang ama. Bilang anak, sinabi ni Yin Zhao ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit ang narinig lamang ni Yinsho ay ang paghahangad niya sa trono. Kaya naman, hindi maiwasan ni Yinsho na magkaroon ng pag-aalinlangan kay Yin Zhao. Ano ang kahulugan ng pagiging hari? Ang mga kasalanan ng mundo ay nasa hari lamang. Susundin ko ang yapak ng ninuno kong si Chengtang. Magtatayo ako ng altar sa Chouch para sa pag-aalay sa langit. Sa araw na matapos ang altar, susunugin ko ang aking sarili bilang alay sa langit para hilingin ang kapalaran ng dakilang Shang. Pagpalain ng dakilang Shang. Marahil ay may natitira pang kabutihan sa puso ni Gusho sa mga panahong ito. Sa parehong oras, tinawag ni Yuan Shi Tianzan ang 12 niyang disipulo para mag-meditate ng sama-sama. Nakita nila na sa hinaharap, ang mundo ay magiging puno ng patayan. Kapag nangyari ang kalamidad, ang mundo ay babalik sa kaguluhan at mawawala ang lahat ng buhay. Mabuti na lang at alam na ni Nuwa ang araw na ito, basta't may padala ang Feng Shenbang sa mundo at maibigay sa pinuno ng lahat. At ang pinuno ang magbubukas at magtatalaga ng mga Diyos, maliligtas ang lahat. Pero ang kapalit ng pagbaba na may hawak na listahan, ay mawawala ang 1000 taong kapangyarihan at magiging isang mortal. Sa puntong ito, biglang nagpakita si Jiang Zia. Bagamat hindi tinawag ni Yuan Shi Tianzan, hindi sinasadyang nakita niya ang sakunang ito sa mundo, sa pamamagitan lamang ng isang pusong puno ng awa. Pusang loob niyang inalis ang 40 taong kapangyarihan. Bumaba na may hawak na listahan para iligtas ang mga nilalang. Dagdag pa rito, pamilyar siya sa mundo dahil sa kanyang mga paglalakbay. Siguro nga ito ang itinakda ng kapalaran. Nagpasya si Yuan Shi Tianzan na ipadala si Jiang Zia pababa ng bundok dala ang listahan. Sa sandaling hawakan niya ang listahan, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Agad siyang naging isang matandang lalaki na may puting buhok. Samantala, sa loob ng dinastiyang Shang, hiningi ni Yin Zhao sa kanyang ama na pumunta sa kinaroroonan ng kanyang ina sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit sa paglalakad nila, nakakita sila ng butas ng aso. Pagtingin niya sa ibaba, isang fox demon pala na kumakain ng tao. Ang fox demon ay nagngangalit at nagpapakita ng pagbabanta. At agad na tumakas. Hinabol ito ni Yin Zhao ngunit hindi niya naabutan. Ngunit nakita niya ang fox demon na tumakbo papasok sa Deer Tower. Nandoon pa ang aking ama nagpapahinga at hindi ako pwedeng pumasok ng walang pahintulot. Ngunit nag-aalala si Yin Zhao sa kaligtasan ng kanyang ama kaya hindi na niya ito inintindi. Hawak ang espada, sumugod sila sa attic. Si Jifa ay sumunod agad. Kahit na nag-iingat sila, nagising pa rin nila si Yinsho na nagpapahinga.
Sino yan? Ako ito. Pumasok ng may espada sa kalagitnaan ng gabi. Gusto mo ba ang aking trono? Masyado kang nagmamadali, di ba? Hindi po, mahal na hari. Hinahabol ko po ang isang Zorro. Demonyo. Nagulat si Hinjao. Bakit naroon si Ate So sa kama ng aking ama? Dali-daling sumagot si Jipa para pawiin ang tensyon. Kaya't napakalma ang sitwasyon. Dapat pala noon pa'y pinatay ko na si Sudaji. Isinakripisyo ng hari ang kanyang sarili para sa lahat. Isa siyang dakilang bayani. Huwag mo na siyang galitin. Kung ang ama mo ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin mo? At si Jipa, 8 taon na siyang wala, 8 taon nang hindi nakikita ang kanyang amang si Ji Chang. Sakto namang nagkataon na ang bagong hari ay nagpatawag sa 4 na maharlika para humarap sa korte. Ang pagpunta sa Chaoj ay hindi tiyak kung ano ang kahihinatnan. Ngunit sabik si Ji Chang na makita ang kanyang anak, kaya't nagmadali siyang magtungo sa Chaoj. Samantala, sa ibang lugar, si Jiang Zia, kasama sina Yang at Neza, ay dumating sa Chaoj. Pagkapasok pa lang nila sa tarangkahan ng lungsod, ay ibinenta na sila ng mga negosyante para magtrabaho sa altar ng sakripisyo. Sabi ni Jiang Zia, nagpunta siya para mag-alay ng kayamanan sa hari, pero sinabihan siya ng isa na huwag nang magsalita pa. Bigla niyang hinampes ng latigo si Jiang Zia, pero nahawakan ito ni Neza gamit ang isang kamay. Pagkatapos, pinaikot niya ito ng 79 na beses, at biglang ibinagsak sa dumi ng elepante. Nagulat din dito ang mga elepanteng nagtatrabaho. Natakot ang mga elepante at nagtakbuhan na nagdulot ng kaguluhan. Nang makita ang nangyaring aksidente, si Neza ay lumipad sa himpapawid gamit ang kanyang mga fire wheels, at pagkatapos ay ginamit ang Han Tianling para atali ang ilang nahuhulog na kahoy. Si Yang Jian ay lumipad pataas, at hinati ang isang kahoy sa 6 gamit ang kanyang sibat. Nang bumagsak ang mga kahoy, ang mga manggagawa ay hindi nasaktan. Ngunit isang nakakaluwag na kahoy ang mabilis na bumagsak. Nang muntik nang bumagsak sa manggagawa, si Yang ay dumating sa tamang oras, kaya nailigtas niya ang kanyang buhay. Lahat ng ito ay nakita ni Jipa at Hinjao. Nakita nila na may mga Diyos nga pala sa mundong ito. Maliligtas na ang hari. Samantala, sa loob ng palasyo, si Shen Gongbao ay nagtatanghal ng salamangka ng pagputol ng ulo at hindi pagkamatay kay Yinshu. Ang pamamaraang ito ay hindi natatakot masunog ng apoy. Hindi lamang makakaiwas sa sakripisyong pagpapakamatay sa pamamagitan ng apoy, kundi makakaupo pa sa trono ng dakilang Shang. Ngunit nang malaman ni Yinshu na ang pagsasanay nito ay aabuti ng 500 taon, sa galit ay ibinagsak niya ang ulong ito sa lupa, at sinipa pa ito ng prinsipe na parang bola. Naging tensyonado ang sitwasyon. Kasunod nito, sina Jiang Zia at ang iba pa ay ipinatawag sa palasyo. Sinabi niya kay Yinshu na kapag binuksan ng pinuno ng lahat ang listahang ito, may iligtas nito ang mga nilalang mula sa kapahamakan. Nang marinig ni Shen Gongbao na ito ay ang Feng Shenbang, agad niyang sinabi na ang listahang ito ay kayang sumipsip ng kaluluwa ng lahat ng namatay sa mundo. Kapag nabuksan ito, lahat ng kaluluwa ay mapapasailalim sa kapangyarihan ng hari. Ibig sabihin, habang mas maraming namamatay, mas lumalakas ang kapangyarihan ng Feng Shenbang. Napakahusay mo, hari. Mukhang hindi naman pala masama ang parusa ng langit. Tama ang iyong sinabi, hari. Ang taong ito ay isang Demon Lord, at si Shen Gongbao ay muling nanggugulo. Sabi niya para malaman kung tunay ang listahang ito, tanging kaluluwa lamang ng taong kakamatay ang makakapagpatunay. Hindi pa natatapos ang sinabi. Agad na bumunot ng espada si Yinshu at pumatay. Agad niyang kinitil ang buhay ng isang tao. Nagsimula ng mag-alay ng salamangka si Shen Gongbao. Ang kaluluwa ng taong iyon ay sinipsip ng Feng Shenbang. Ngunit hindi kinaya ni Yinshu ang kapangyarihan ng Feng Shenbang. Ang tanging nangyari ay bumagsak ito sa lupa. Sinamantala ni Jiang Zia ang pagkakataon at pinulot ito. Nagsinungaling siya na ang pagbubukas ng listahan na ito ay kailangan pang sumabay sa mga hakbang ng mga immortal. Ang totoo, gusto lang niyang makatakas. Nakita niya na si Sho ay malupit at walang puso. Isang buhay na nilalang, sinasabi niyang papatay nang hindi man lang kumukurap. Kung ang Feng Shenbang ay mapupunta sa kamay ng taong ito, hindi ba't mas nakakatakot pa ito kaysa sa parusa ng langit? Pero habang naglalakad, pinalibutan sila ni Yinshu. Sa mismong sandali ng pagsara ng pinto, ginamit ni Neza ang Han Tianling para ilayo si Jiang Zia. Iniutos ni Yinshu kina Yinjao at Jifa na bawiin ang Feng Shenbang, at si Shen Gongbao lang ay hindi talaga kalaban ni Yang at Neza. Sila ay sumugod palabas na parang mga ibong phoenix, walang makakapigil.
Matapos ang isang perpektong labanan, si Yang ay biglang naglaho gamit ang water portal technique. Samantala, si Jiang Xia ay napasubsob na ni Yin Zhao sa gilid ng bangin. Para sa kanyang ama, handa siyang mamatay para mabawi ang Feng Shenbang. Ano man ang ipaliwanag ni Jiang Xia, wala itong saysay. Sa sobrang emosyon, biglang natama ng isang nahulog na bato si Yin Zhao. Sa gitna ng panganib, inabot ni Jiang Xia ang kanyang tulong. Ngunit isang matandang may puting balbas. Paano pa siya magkakaroon ng lakas para kaladkarin ng isang binata? Sa kritikal na sandali, dumating si Jipa sa tamang oras. Iniligtas niya ang buhay ng dalawa. Binigyan ni Jiang Xia si Yin Zhao ng isang elixir. Si Jipa ay nagpumilit pa rin na kunin ang Feng Shenbang. Sabi ni Jiang Xia, kung ibibigay niya ang Feng Shenbang kay Yin Shu, ang mga mamamayan ng Magdurusa. Hindi nagtagal, nagising si Yin Zhao. Pero agad niyang tinutukan ng espada si Jiang Xia. Kakaligtas lang niya sa'yo, wala akong pakialam. Ang gusto kong iligtas ay ang aking ama. Hindi sinaktan ni Yin Zhao si Jiang Xia. Ang layunin niya lang ay ang Feng Shenbang. Isa siyang bata na may mabuting puso at mapagmahal sa magulang. Marahil mas nararapat na ipagkatiwala sa kanya ang Feng Shenbang. Ang kondisyon ay maging pinuno ng lahat si Yin Zhao. Sa sandaling ito, dumating si Neza. Binitin niya si Yin Zhao sa puno. Biglang napagtanto ni Jiang Xia na wala sa kanya ang Feng Shenbang. Si Jipa pala ang may hawak ng Feng Shenbang. Tinatakot niya sila na pakawalan si Yin Zhao. Subukan mong ihagis. Hindi mo pwedeng ihagis. Si Jiang Xia ay sumunod kagad. Tumalon siya sa rumaragasang ilog para hanapin ang Feng Shenbang. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nailigtas siya ni Neza. Sa kabilang banda, biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan. Si Ji Chang, nasabik na makita ang kanyang anak, ay nakatagpo sa daan. Ang isang sanggol na kakaiba ang itsura. Agad niyang napigilan si Chong Yingbiao. Ang sanggol na ito ay nakahiga sa mga bisig ni Jichong. Bigla itong tumahimik. Si Jichong, na may mabuting puso, ay patuloy itong niyakap. Sa sandaling ito, dumating si Yang gamit ang mahika. Lolo. Ang hawak mo riyan ay maaaring isang demonyong pinuno. At sinabi ni Neza na kakaiba ang hitsura ng sanggol na ito. Ipinasya niya na ito ay isang demonyo na magdudulot ng kapahamakan sa mundo sa hinaharap. Pero pinigilan ito ni Ji Chang. Tao man o demonyo, mabuti man o masama, sa mga susunod na araw pa malalaman. Dumating din si Jiang Xia. Iminungkahi niya na ang sanggol ay kay Yuan Shi Tianzhen mismo ipaubaya. Ito ay kanyang kapalaran. Kung gayon, pakiusap, bigyan mo ng pangalan ang bata, Panginoong Zibo, para makilala ninyo siya sa mga araw na darating. Ang sanggol na ito ay isinilang kasabay ng kulog, kaya't ang pangalan niya ay Lei Shenzi. Pagkatapos, sina Yang at Neza ay ibinalik ang sanggol sa Kunlun. Sa kabilang banda, ang apat na dakilang maharlika ay nagtipon muna sa templo ni Nuwa, at si Jichong, na dalubhasa sa Bagua, ay hindi kailanman nagkamali. Nalaman niya na ang papatay sa hari ay hindi si Yin Shu, kundi iba. Kaya naman, may mga taong gustong husgahan si Yin Shu. Hindi inaasahan, si Jipa pala kasama si Yin Zhao, nagtatago rin dito para magpalipas ng ulan. Naglakas loob kayong magtipon dito para magplano ng paghihimagsik. Napansin ni Ji Chang ang jade pendant na suot ni Jipa. Nakilala niya agad ang kanyang anak na si Jipa, pero matagal ng hostage si Jipa. Kaya naman, tinutukan niya ng espada ang sarili niyang ama, sinasabing naninira siya kay Haring Yin Shu. Nakita mo ba? Masyado na siyang matagal na hostage. Talagang itinuring niya si Yin Shu na parang tunay niyang ama. Noong akmang sisilakay na ang kalaban, dumating ang mga royal guard ng Yin Shang dito. Dinala nila ang apat na duke pabalik sa Chaoj. Pero hindi ko inasahan na. Pag-aawayin pala ni Yin Shu ang mga ama at anak. Inutusan niya ang mga anak ng apat na duke. Isa-isa silang tumayo sa harap ng kanilang mga ama. Kung sino ang makakapatay sa kanyang ama, ay siya ang direktang papalit sa posisyon ng ama. Walang pag-aalinlangan si Chong Yingbiao. Nang alalayan siya ng kanyang ama para tumayo, agad niyang sinaksak ang kanyang ama. Magaling! Chong Yingbiao. Ikaw na ngayon ang North Marquis. Ang East Marquis naman ay piniling magpakamatay para iligtas ang kanyang anak. Ang South Marquis na si Ishan ay buong tapang na sinaksak si Yin Shu. Ngunit sinunog ni Yin Shu ang kanyang buhay gamit ang isang espada. Sa huli, hindi rin nakaligtas ang South Marquis. Nang si Jipa na ang susunod, bigla siyang lumuhad kay Yin Shu para iligtas ang kanyang ama sa pamamagitan ng paggamit ng talino. Ang apat na malalaking pinuno ay nagtipon para maghimagsik. Si Ji Chang pa ang pangunahing nagpakana ng huwad na hula. Kung papatayin na lang, paano malalaman ng mga tao? Ang katotohanan na nagtaksil ang apat na pinuno, tanging kung magpapahayag ng paghingi ng tawad si Ji Chang. Malalaman ng lahat. Agad na nagdesisyon si Yin Shu. Pinatay niya ang tatlong pinuno para mailigtas ang Yin Shang. Sa tingin ni Yin Shu ay may katwiran ito, bagamat hindi nakuha ni Jipa ang Feng Shenbang na isang kapabayaan. Ngunit nahuli naman niya ang apat na mga haw na nagkaisa para magrebelde. Maaaring maging kabayaran ito sa nagawang pagkakamali, kaya nagpasya si Yin Shu na ikulong si Ji Chang. Sa gabi, pinuntahan ni Jipa si Ji Chang para pakiusapan itong umamin sa pagkakamali. Sa ganoong paraan lamang siya makakauwi ng payapa. Ngunit kahit kamatayan, ayaw umamin ni Ji Chang sa pagkakamali, at ang tanging pagkakamali niya ay ang ipadala ang kanyang sariling anak sa piling ng masamang tao na si Yin Shu. Ngunit naniniwala pa rin si Jipa kay Yin Shu. Ang nakikita mo.
ay marahil ang gusto lang ay pakita sa iyo ni Hinsho. At sa sandaling ito, si Hinsho ay kasama si Sujiya sa pagligo. Biglang lumitaw si Reina Jang na nakaluksa at humihiling na patayin. Dahil siya ang kapatid ng Dombohao. Nagplano si Hinsho para patayin ng mga prinsipe ang kanilang ama, labag sa moralidad. Gusto ni Reina Jang na gisingin ng konsensya ni Hinsho sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi na maibabalik ang buhay ng patay. Bakit mo pa isasama ang sarili mong buhay? Napagtanto ni Reina Jang ang katotohanan. Ang malaking pagbabago ng ugali ng hari ay dahil pala sa pagkontrol ng demonitang ito. Kaya naman, determinado siyang patayin si Sudoji. Pero ang resulta, pinatay siya ni Sudoji. Nang malaman ni Hinjao ang pagkamatay ng kanyang ina, nagalit siya ng labis. Gusto niyang patayin si Sudoji para makapaghiganti sa kanyang ina. Pero kaya na hinala ang pangyayari. Nang susugod na siya, biglang lumitaw ang espiritu ng Fox. Kaya pala, ang Sudoji na nasa harapan niya, ay ang mismong espiritu ng Fox na nakatakas sa kanya noon. Ang espiritu ng Fox ay bumalik sa katawan ni Sudoji. At sa sandaling iyon, dumating din si Hinsho. Mabilis na nakaiwas si Sudoji kay Hinjao. Nang tumakbo siya sa may pintuan, tinakpan niya ng damit ang paningin ni Hinjao. Dahilan para masaksak ni Hinjao ang kanyang ama. Ama, anak, talagang nais mo akong patayin. Ama. Ngayon, wala na tayong maipapaliwanag kundi ang mabilis na pagtakas mula rito. Sa huli, nagmungkahi si Jipa. Naiwan ni Hinjao ang kanyang espada bago siya umalis. Pagkaalis ni Hinjao, sinaksak ni Jipa ang kanyang sarili para magpanggap na natalo sa labanan. Nang dumating si Chong Yingbiao, nakita lamang niya ang espada ni Hinjao. At ang sugatang si Jipa. Si Chong Yingbiao ay hindi talaga gusto si Jipa. Lahat ng bagay ay kinokontra niya, bilang mga bihag. Alam niyang si Jipa at si Hinjao ang may pinakamagandang samahan. Ang pagkawala ni Hinjao ay sigurado na itinago ni Jipa. Kaya naman, naghanap na naman siya ng gulo. Sa gitna ng laban, biglang lumitaw si Boy Ikaw dito. Kanya lang napigilan si Chong Yingbiao sa ilang galaw. Kuya! Si Boy Ikaw ay pumunta para sama. Nagdala pa siya ng dalawang sinanay na Snow Dragon Steeds. Nasaan man si Jipa? Kapag sinabi niya sa Snow Dragon Steed ang mga salitang umuwi na, may uuwi nito si Jipa nang ligtas sa kanilang bayan. Mukhang naghanda na si Boy Ikaw para dito. At ito rin ang huling pagkikita ng magkapatid. Sa gabi, tumugtog ng musika si Boy Ikaw habang sumasayaw si Doji. Ang kanyang tunog ng flauta ay kayang magpasaya sa mga hayop hanggang sa kasukdulan. Handa na siyang ibuwis ang kanyang buhay para iligtas ang buhay ng kanyang amang si Jechong. Hindi nagtagal, si Hinsho mismo ang nagdala ng isang kahon ng meat pie kay Jechong. Akala ni Jichang ay ordinaryong pagkain lang. Ngunit nang makita niya ang flauta na dala ni Boy Ikaw, agad niyang tinanong si Hinsho, naparito si Boy Ikaw sa Chaoj? Nasaan siya? Ganyan mo ba kamahal ang anak mo? Hindi mo ba nalasahan ang lasa niya? Ginawa palang meat pie ni Hinsho si Boy Ikaw. Tikman mo. Tikman mo na. Nang sumunod na araw, ipinarada si Jichang sa kalsada para aminin ang kanyang kasalanan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na ginawang meat pie. Sa araw ding iyon ang pag-aalay ni Hinsho at Ji. Nagplano na sina Bigan at Jiang Zia. Ang totoo, nagtatago si Hinjao kay Bigan. Noong una, matapos mahuli ni Jifa si Jiang Zia. Si Jiang Zia ay nagmakaawa. Sinasabi niyang si Hinjao ang pinakaangkop na maging pinuno ng lahat. Pinayuhan niya si Hinjao na sumama muna sa kanya pabalik sa Kunlun, upang maprotektahan ng Kunlun. Kapag siya na ang umupo sa trono, sa kanya bubuksan ang Fengshen Bang. Ngunit si Hinjao ay naniniwala na ang kanyang ama ay nabighani lamang ng isang demonyong pox kaya naligaw ng landas. Paano kung ang iyong ama ay hindi nabighani ng demonyong pox? Kaya naman, iminungkahi ni Bigan na sa araw ng pag-aalay sa mga ninuno, hintayin nilang magpakita ng tunay na anyo si Ji bago siya patayin. Sa gayon, malalaman ang katotohanan. Ngunit paano naman papayagan ni Hinsho na patayin nila si Ji? Sa sandaling ito, lumitaw si Hinjao, at hindi inaasahan ni Hinsho, na nagtatago pala ang kanyang anak dito. Iginapos ni Hinjao ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang ama ang kanyang nakita. Si Sudoji ay isang Fox Demon. Niloko siya ng Fox Demon kaya niya nasugatan si Hinsho. Ngunit si Hinsho ay hindi naniniwala sa iba. Kaya bilang Grand Commandant ng Shang, iminungkahi ni Bigan. Nakainin ni Sudoji ang kanyang 7 butas na puso. Kapag kinain ng pusong ito, anumang masamang espiritu ay magpapakita ng tunay nitong anyo. Sumang-ayon ang hari. Kapag naging demonyong Zoro na si ate, patayin agad siya. Si Bigan, walang pag-aalinlangan para sa kapayapaan ng mundo. Hinati ang kanyang tiyan at ipinasok ang kamay niya. Kinuha ang sarili niyang puso. Pagkatapos lunukin ni ate, talagang naging isang demonyong Zoro. Kinuha ni Hinsho ang espada at tumingin sa demonyong Zoro. Pero nag-aalangan siyang saktan ito. Bigla na lang nagbago ang mukha. Sinasabi ninyong lahat na ang puting Zoro ay isang demonyong pinuno. Siya ay malinaw na isang simbolo ng swerte. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang gusto ko.
Tinulungan siya ng puting Zoro na umakyat sa trono. Kaya ang puting Zoro ay simbolo ng swerte. May tulong ng Zoro ang demonyo. Hindi na niya kailangang itago pa ang kanyang ambisyon. Ang dakilang siyang ay babagsak paulit-ulit na sambit ni Bigan. Hanggang sa tuluyan siyang malagutan ng hininga. Salot. Anong nakakatawa? At sa mga oras na ito, si Yin Zhao ay tuluyan ng nakita ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Hindi na siya ang ama na hinahangaan ni Yin Zhao. Ang buhay ko ay galing sa'yo. Isinusuko ko na sa'yo. Mabuti na lang at napigilan ni Jipa si Yin Zhao. At si Yin Zhao ay kinaladkad pababa. Iniutos ni Yin Shou na pugutan siya bukas at ipakita sa publiko. Hindi niya akalain na alam pala ni Shou ang lahat ng ginawa ni Jipa. Inutusan niya si Jipa na patayin si Ji Chang. Sa gayon, si Jipa na lang ang magiging kaisa-isang anak ni Yin Shou. Nang umalis na ang lahat, sinunog ni Yin Shou ang Ancestral Hall. Sinabi ni Jie Ji kay Yin Shou ang lahat ng kanyang ginawa. Pagkaalis, natagpuan ni Jipa ang kanyang ama. Ngunit hindi niya sinunod si Yin Shou na patayin si Ji Chang. Sa halip, pinabalik niya ang kanyang ama sa Ziki sakay ng Snow Dragon Steed. Kinabukasan, nang pugutan si Yin Zhao, si Jipa, dinala ang ulo kay Yin Shou. Ji Chang? Oh, Ji Chang. Tayong dalawa. Sino ba talaga ang mamamatay sa kamay ng sariling kadugo? Yin Shou. Kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Agad isagawa ang pagbitay. Nang malapit nang bumagsak ang patalim ng pagpugot, biglang may isang palaso ang tumama sa Verdugo. Bumagsak ang Verdugo. Lumabas na ang grupo ng mga hostage ng Ziki na pinamunuan ni Jipa. Mabilis na tinutukan ni Jipa ng espada ang leeg ni Yin Shou. Pinapalaya niya si Yin Zhao. Pero sigurado si Yin Shou na hindi siya nito kayang patayin. Nagbigay pa rin siya ng utos. Buksan. Nang marinig ni Chong Yingbiao ang utos, agad siyang nagtungo sa plataporma at walang pag-aalinlangang pinugutan si Yin Zhao. Samantala, nakatakas si Yin Shou sa kontrol ni Jipa. Habang nagkakagulo ang dalawa, dumating sina Neza at Yang Jian. Ngunit pugot na ang ulo ni Yin Zhao. Inutusan ni Jiang Zia ang dalawa na dalhin ang bangkay ni Yin Zhao pabalik sa Kunlun. Matapos dalhin si Yin Zhao, tinamaan ni Jipa ng espada si Yin Shou, at sinipa niya ito pababa ng pader. Ngunit sa kritikal na sandali, hinawakan ni Yin Shou ang balabal ni Jipa. Halos mabulunan na si Jipa. Mabilis niyang pinutol ang balabal gamit ang kanyang espada, na naging dahilan ng pagkamatay ni Yin Shou sa pagkahulog. Ngayon, lahat ay makinig sa akin, ang North Marquee. Si Chong Yingbiao ay ambisyoso. Inutusan niya ang lahat ng sundalo na hulihin si Jipa, habang si Jipa naman ay nakasakay sa Snow Dragon na kabayo na bigay ng kanyang kapatid. Hindi pa maalya ang kanyang mga pana. Agad niyang nataman si Chong Yingbiao. Nakasalubong niya si Jiang Zia at isinama siya nito sa paglalakbay. Nang malapit na sila sa tarangkahan ng lungsod, biglang nagpakita si Shen Gambao at nakita si Jiang Zia. Siya ay palaging nasa listahan ng mga Diyos. Agad niyang ginamit ang paglilipat ng kaluluwa para buhayin ang dalawang estatwang bato. At si Jipa ay naharang ni Jiang Wenwan sa may pintuan ng lungsod. Ngunit ang gusto niyang hulihin ay hindi si Jipa, kundi ang pigilan ng mga humahabol sa likod ni Jipa, at palayain si Jipa para tulungan sila. Ngunit hindi pa nakakalayo si Jipa. Ang dalawang estatwang bato na kinokontrol ni Zhong Gumbao, biglang sumulpot, diretso silang hinabol. Nang mapagtanto ni Jipa na si Jiang Zia ang target nila, agad niyang sinuot ang damit ni Jiang Zia, at inihulog si Jiang Zia mula sa kabayo. Isa sa mga estatwa ay naipit sa ilalim ng puno habang humahabol. Sa huli ay natapakan at nabasag ng isa pang estatwa, hanggang sa mapunta si Jipa sa bingit ng panganib. Nakita na lang niya na tinanggal nito ang sombrero at hinubad ang damit na yari sa abaka. Doon lang napagtanto ni Shen Gambao na niloko pala siya. Galit na galit, pinakilos niya ang estatwa para sugurin si Jipa. Si Jipa naman, lumingon din at sinugod ang estatwa. Matapos ang ilang pana, ang huling pana ay tumama sa mata ni Shen Gambao. Pagkatapos, lumingon siya at tumalon sa tubig. Hinabol din siya ng estatwa, pero ang katawan niya ay tinangay ng malakas na agos ng tubig. Si Jipa ay nakaligtas din sa kapahamakan. Pagkatapos, ang Zolongjo ay tumakbo ng libu-libong milya. Dinala si Jipa pabalik sa Ziki, at si Ji Chang ay nakabalik na rin dito. Hindi pa nagtatagal, dinala siya ng Zolongjo sa hangganan ng Shang at Zhou. Noong ang isang Zolongjo ay pinatay ng mga sundalo ng Yin Shang. Pinaligiran din nila si Ji Chang. Sa kritikal na sandali, may isang bagay na biglang bumagsak mula sa langit. Tinakpan nito si Jipa. Ang bagay na ito pala ay si Lei Shenzi na iniligtas ni Jipa noon. Ngayon ay lumaki na siya sa ilalim ng gabay ng Kunlun. Makikita ang malalaki niyang pakpak na bahagyang kumakampay. Nagpabagsak ito ng maraming sundalo. Kahit na siya ay ginawang target, kaya niyang baliin ang lahat ng mga palaso. Pagkatapos ay ibinalik ni Lei Shenzi si Ji Chang sa Ziki. Sa wakas, darating na ang oras ng labanan ng Yin Shang.
Sa kabilang banda, natagpuan ng Fox Demon si Yinsho na matagal nang patay. Dinilaan niya ang mga sugat ni Yinsho gaya ng dati, para gumaling siya at bumalik sa dati, ngunit isa pa rin siyang malamig na bangkay. Sa huli, isinuko ng Fox Demon ang kanyang 1,000 taong pagiging espiritu. 9 na buntot ay naging isa na lang, para lang buhayin si Yinsho. At itong si Yinsho na, walang awa sa sarili niyang anak, gagamitin pa kaya itong nag-iisang buntot na demonyong Zoro, at ang pagbabalik ni dakilang tagapayo Wen. Sa pagtatapos ay nagpapakita ng ating pananabik sa Fengshen 2, sinasabing ipapalabas sa panahon ng Chinese New Year. Pupunta ka ba para suportahan ito?